ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Pebrero nitong taon, unang ipinalabas sa resibo ang kwento ng di umano'y pagre-recruit sa mga kabataan sa pamamagitan ng Roblox. At ang mga recruiter, mukhang may balak daw maggasik ng labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ang madilim na sikretong nabunyag, umabot na sa Senado dahil sa dala nitong matinding panganib. Nakikita po natin kung paano sinasamantala ang mga espasyong ito para abusuhin ang ating mga anak. Ang mga pagbabagong ipinatupad ng Roblox, sapat na nga kaya para maging ligtas na ang laro para sa mga bata. Mga residente problemado at suktulan na ang galit sa kanilang kapitbahay. Sir, baka makapapunta ka pulis. Mabaho po talaga. Hindi na po kaya. Mabawa sa patay na tao. Ayan na naman po yung mga karne na magpapabulok na naman. Sigaw nila, perwisyo! Makalipas sa mahigit isang taon, nakakahinga na kaya ng maluwag ang mga naninirahan dito? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mga online games na kinaadikan ng mga kabataan. Unang nabalitaan sa resibo na ginagawang daan para mang-recruit ng mga bata na kukubuging maging violent extremists o sumanib sa labis na karakasan. Ano nga ba ang next level sa ating nakababakalang istorya? Simpleng paglalaro ng online games tulad ng Roblox ang naatupag ng kanyang anak na si Tony. Hindi niya tunay na pangalan. When you're ready, Iyan ang buong akala ng inang itatago namin sa pangalang Esmeralda. Hanggang isang araw, laking gulat na lang ni Esmeralda nang may bumisitang mga otoridad sa kanilang bahay. So hindi ko alam ano nangyari. May nangyari ba sa school? Meron ba siyang sinaktan? Para umabot ng ganon, may involve yung authorities. Nakakatakot. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang anak daw niyang si Tony, di umano'y may nakakausap na delikadong tao online. I will burn down my school. Ito raw ang isa sa nakababakalang social media post ng anak ni Esmeralda na isang grade 6 student. I will burn down my school. Ito raw ang isa sa nakababakalang social media post ng anak ni Esmeralda na isang grade 6 student. Ayon sa guidance counselor ng eskwelahan, hindi raw niya kailanman nakitaan si Tony ng pagiging marakas sa kanilang klase. Yung estudyante namin, masiyahin siya. Actually, ang sabi pa nga sa section nila, siya yung parang mascot ng grupo. Pero ano ang nagtulak sa kanyang mag-post ng nakababakalang mensahe? Dahil nga sa laro nila sa Roblox, may nag-send sa kanya ng link. Kinlik niya, nakalaro niya yung mga tao na yun. Doon na nagsimula na makausap niya, makasalamuhan niya. Dagdag pa ng bata, may reward system daw sa loob ng grupo sa tuwing sumusunod sila sa mga ipinapagawa ng kanilang mga kausap. So akala niya, naglalaro lang din sila. Na itong mga ginagawa o ipapagawa sa kanya, may karumpatang points. Sa eksklusibo at kauna-unahang panayam ng resibo sa PNP Anti-Cybercrime Group, ibinahagi nila ang mga nakalap nilang informasyon tungkol sa kasong ito. Direktor, kailan at paano na-discovery ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagagamit ho sa violent extremism at sa hindi wastong klase ng asal ng mga bata, yung ganyan ho, yung mga online gaming platforms? Meron ditong mga kalaro. They might be terrorist or they might be individual with violent conviction. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group. Separate na rin sa virtual gaming. Doon, nagkakaroon na ng mga possible na mind conditioning. Mula sa online game, nililipat daw ang usapan sa iba pang messaging application kung saan pwedeng mag-usap sa private chats, voice calls at mga group server. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad na hindi na pala mga menor na edad ang nakakausap ng mga bata online.
accordingly, merong silang nakalaro na outside from their group. Ito ay foreign speaking, nakalaro nila na minamindset sila sa mga ganun na sistema. Ipinakita rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa resibo ang mga materyales na kanilang natukoy. Galing daw ito sa mga pag-uusap ng ilang kabataan sa nasabing grupo online. Lumalabas dito, mayroong mga shooting, mayroong mga execution, compilation ng mga beating, accidents, beheading. It requires response, mga potential na terroristic action. So, and of course, like mga bombing, mga threats, so we act on this immediately. February 2, 2026, nagsagawa ng rescue operation ang PNP Anti-Cybercrime Group sa 7 estudyanteng may posibilidad ng sumanib sa paniniwalang nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Siyempre, natakot ako para sa future ng anak. Hindi ko alam, meron na ba siyang record? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya. Sabi ng PNP, hindi nila alam kung nasan tong mga taong to. And medyo naging at ease na lang ako nang sinabi nilang wala sila dito sa Pilipinas. Makaraan ang isinagawang rescue operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dito po sa mga estudyante. Na-recover din nila ang bawat cellphone ng mga mag-aaral. Nasa gallery ang tactical gloves na ito. Ang ilang klase ng pin. Ang disenyo, SS. Ito ho ang dreaded hit squad nung panahon ng Nazi ruler na si Hitler. Larawan din ng isang helmet ang nakita ko sa cellphone ng isa sa mga bata. Pati na ho yung isang larawan ng M16A1 automatic rifle. Ang guantes na ito na color brown at sa ilalim, isang tactical vest. Sa investigasyon po ng PNP-ACG, yung mga kagamitang ito na ginagamit po sa combat ay sinasabing pinabibili sa mga estudyante at kanilang gagamitin sa oras na ilunsad na yung pag-atake. Mahigit isang buwan mula nang madiskubre ng mga otoridad ang posibleng pagsalib ni Tony at ng iba pang kabataan sa pinaniniwalaang nihilistic violent extremism. Sumailalim sa regular session sa isang psychiatrist, si Tony, at patuloy na raw na bumubuti ang kalagayan at pag-iisip ng bata. Pag kinakausap namin siya, walang galit. It's in a calm manner na kailangan maintindihan niya na mali yung ginawa niya. Mas okay na siya ngayon. Mas madami na siyang physical activities. Yung time niya sa mga kaibigan niya. Mas naging sociable siya. Nagsilbing aral naman kay Esmeralda ang nangyari sa kanyang anak. Siguro kailangan na lang din natin na i-educate yung mga bata as kung kailan sila marunong na gumamit ng internet. I-guide natin sila kung ano ba yung mga tama. Ano ba yung kailangan nilang iwasan. Hindi natin makokontrol kung ano yung makikita nila online. Ayon sa isang child psychiatrist, makalagang maagapan agad ang ganitong panganib online, lalo na't may tuturing pa ring impressionable at nasa formative years ng bata ang edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Ang mga bata, madali silang maengganyo, madali silang mahikayat kasi yung brain nila para pa siyang sponge. So mapo-form siya kung paano siya fino-form, no? Mabubuo yung sa isipan nila. Sa pagkahumaling ng mga bata sa mga online games, hindi raw malayong hindi na nila nalalaman ang diferensya ng online world sa realidad. Ito yung magiging way of life nila kasi ang akala nila ito na yung normal, no? Ito yung tama. So, ang nangyayari sa kanila, nagiging reality nila, no? Yung maling paraan. So, yun ang gagawin nila kasi akala nila yun ang tama. 2 buwan matapos ipalabas sa resibo ang nakababahalang online threat sa mga kabataan, sinimula na ng Senado ang pag-iimbestiga rito dahil sa mga seryosong panganib tulad ng online sexual abuse at exploitation of children o SAEC, grooming at posibleng paggamit ng platform sa pagpaplano ng krimen o karakasan. Isang halimbawa na rito ay yung nabalitaan natin kamakailan na kaso ng 7 kabataan na naimpluwensahan sa nilalaro nilang online games na magsagawa sana ng karahasan. These instances remind us that these risks are real, immediate, and deeply concerning. Kinwestiyon din sa pagdinig ang kakulangan ng sapat na child safety measures sa platform. Nakikita po natin kung paano sinasamantala ang mga espasyong ito para abusuhin ang ating mga anak. Nagbigay rin ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng babala
na pwedeng iba ng Roblox sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa itinakdang safety requirements. Sa ngayon, nananatiling under monitoring ang mga gaming platform tulad ng Roblox kung susunod ba mga ito sa mas mahigpit na mga regulasyon. Sa isang joint statement ng DICT, CICC at Roblox, nakipag-ugnayan na raw ang Roblox sa kanilang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga user sa bansa, lalo na mga kabataan. Bilang tugon, inanunsyo rin ng Roblox ang 2 bagong uri ng accounts na nagbibigay ng angkop na content o laman base sa edad ng user. Magpapatupad din ng mandatory facial age check bago magamit ang chat feature nito o yung pakikipag-usap sa mga kalaro online. Otomatikong ilalagay ng system sa mga batang wala pang 9 na taong gulang sa Roblox Kids account. Dito mananatiling naka-off ang chat para maiwasan ang pakikipag-usap habang naglalaro. Ang mga edad 9 hanggang 15 taong gulang naman, ilalagay sa Roblox Select account na may filtered chat. Ibig sabihin, limitado lang sa kanilang mga edad ang kanilang makakausap. Palalawakin din daw ng Roblox ang kanilang parental controls para mabigyan ng kakayahan ng mga magulang na i-block ang ilang mga laro sa platform. Samantala, nito lang nakaraang linggo, ibinalita ni Esmeralda sa Resibo na maayos na ang kalagayan ng anak niyang si Tony. Patuloy pa rin daw ang pagmamonitor sa kanya ng mga social worker. At nito lang Marso, gumraduate na si Tony mula po sa grade 6. Sa huling pakayag ng PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 19 ng menor de edad ng kanilang natukoy at na-rescue, na i-turn over na rin daw nila ang kaso sa mga social worker para sa mga nararapat na gabay. Of course, we need the help of the parents. Kailangan bantayan nila ang kanilang mga anak sa paggamit ng kanilang mga computers o mga device. Especially itong mga virtual gamings na introducing violence para hindi ito magdulot ng problema balang araw. Perwisyo sa isang barangay sa Capas Tarlac ang umaalingasaw na amoy ng tila nabubulok na laman mula sa compound ng kanilang neighbor na isang dog lover. Kailan kaya ito masusolusyonan at kailan makakahinga ng maluwag ang kanilang mga ilong? Pakita mo! Di ka naawa sa mga matatanda lang. Sabi ako malatito. Palibasan ko, immune ka na sa amoy. Parang natin, marami naman tayo eh. Gigil na gigil ang mga residente ng barangay Santa Rita, Capas Tarlac dahil sa nakasusulasok na amoy na 1 taon na raw nilang tinitiis. Mabaho po talaga, hindi na po kaya. Reklamo nila ang umaalingasaw mula sa kanilang kapitbahay na amoy na aagnas na patay. Nang matanggap ang reklamo, agad na tumulak patarlak ang Resibo para alamin ang sitwasyon. Nakilala namin ang isa sa mga nagrereklamo na si Edith. Kahit saan daw siya magpunta, ang mabahong amoy tila sinusundan daw siya. Sobrang baho, sir. Talagang kahit sa labas ng bahay namin, mismo sa loob ng bahay, sir, naaabot yung baho. Dahil sa hindi masolusyonang problema, naglakas loob at takip ilong si Edith na ni Resibuhan ang kanilang reklamo. Ayan, guys, sobrang dami pong karne. Nag-vlog kami para mapaabot sa pinakamataas itong vlog namin. Kaya nga ito, nadinig ng GMA itong aming vlog. Ang video na kinunan niya, makikita ang isang lalaki na tumatanggap ng kilo-kilong hilaw na karne na ibinabagsak sa gate niya. May karne na nagagaling sa ibang lugar, tapos binibigay sa kanya, nangaamoy. Ayan na naman po yung mga karne na magpapabulok na naman. Ang karneng dinideliver, pagkain daw ng maraming alagang aso sa loob ng compound. Taong 2024 daw, nang dumating sa lugar ang kanilang kapitbahay, bitbit ang hindi bababa sa 30 aso. Nung una, okay pa yon, di pa na masyado naaamoy. Hanggang padami ng padami, hanggang siguro nasa 130 plus na aso yung nasa bahay niya ngayon, sir. Kaya sobrang baho na po. August 8, 2025, binisita ng Animal Kingdom Foundation ang inirereklamong residente. Pagpasok ng grupo, tumambad ang mahigit 100 aso na payat at halatang kulang daw sa nutrisyon. Yung tinatawag po nating shelter, no, hindi rin po siya maayos at napakarami pong, may mga cages po, sira-sira na po, and then there's also overcrowding, no. Ang mga karneng nakuha nang i-deliver sa nag-ala shelter na takanan bilang pagkain ng mga aso, hindi rin daw na itatago ng tama sa freezer o refrigerator. Mayroon pong masangsang na amoy
na nanggagaling doon daw po sa unregistered shelter na yan. This has become a public safety concern kasi yung amoy po, no, public health yan eh. Aha. So nagreklamo yung mga tao under our civil code, no, pwede po nilang ipa-abate yan o ipa-stop yung nuisance na yan at nakalagay rin po yan sa ating local government code. Kinaubagahan, lumabas ng gate ang isang babae. Ang inirereklamong si Lady Love humarap sa resibo. Wala namang pagkikikita ko sa inyo yung shelter dito. Nakita mo, wait lang na. Sige, salamat. Nagbabakuna na. Pero matapos ang maikling pag-uusap, si Lady Love tila sumama raw ang timpla. Kontakin ko po. Pakay ng Animal Kingdom Foundation na tulungan si Lady Love sa pagre-relocate ng kanyang mga aso. Kalaunan, pumayag na rin si Lady Love na magbigay ng pakayag at ipakita ang kanyang shelter. Sobrang pumamati sa mga aso. One time, nagka-problema ako sa buhay ko. Magpapakamatay ako. Masagasa ako sa train. May isang asong nag-save sa akin. Dagdag pa niya, wala raw sa kanyang problema kung paaalisin siya. Walang aso. Kahit saan ang aso ko, sasama ko. Sabihin nila, amoy aso ko. Natural, amoy aso ko. Hawak mo ang aso ko eh. Wala na lang amuyan, nakikiamoy ka na nga lang eh. Nalayas na kami. Depensa niya sa mga nagre-reklamong masangsang na amoy. Umulan, bumaha, pumasok putik doon, wala akong pake. Wala silang pakialam, kahit 1,000 ang aso na bibit-bitin ko, umatulog ako sa pupo ng aso ko. Ayon sa pamahalaan ng Kapas, hanggat maaari idaraan daw nila sa maayos na usapan ang pagresolba sa reklamo ng mga taga-barangay Santa Rita. Meron po tayong ordinansa dito sa ating bayan na kapag nasa 10 na yung kinikip mo na mga domesticated na animals, kailangan mo na ng permiso. Ayon din sa Animal Kingdom Foundation, malinaw ang nakasaad sa batas pagdating sa pag-aalaga ng maraming aso. Meron po tayong mga local ordinances na ini-issue po ng ating mga local government units. Kung ikaw ay nag-hoard, pero ikaw ay walang kapasidad na pabayaan po ang iyong mga alaga, ikaw po ay pwedeng managot ayon sa Animal Welfare Act. If she will continue to allow us to help her, we will try to give her aids, no, in terms of knowledge. Sana po maging open po ito sa kanya. Makalipas ang 8 buwan, kinumusta ng resibo ang barangay Santa Rita. Dati po kasi nung nandun pa yung mga aso, so mabaho po. Pero nung natanggal na po, bumango na po. Malaking pagbabago po talaga sa amin. Nalinawan po lahat ng mga taga rito. Hindi na po mabaho. Dati po dumadaan kami doon, mabaho, ngayon hindi na. August 10, 2025, inilipat na rin ang nasa 100 aso sa bago nitong lokasyon sa Pangasinan. Nagpatayo na rin si Lady Love ng hiwalay na espasyo para sa kanyang mga alaga. Sir, baka makapapunta ka pulis. Ayaw nila tumigil ng bato eh. Pero hanggang ngayon, kahit nakalipat na sa bagong lugar, patuloy pa rin daw nakararanas ng pagtutol si Lady Love mula sa bagong mga kapitbahay. Sinubukan ng resibo na makausap ulit si Lady Love pero wala pa rin siyang tugon sa amin. Bagamat hindi pa registered ang kanyang shelter, patuloy pa rin daw nakabantay ang Animal Kingdom Foundation kay Lady Love. Samantala, nagsagawa ng disinfection ng barangay Santa Rita at LGU para masiguro na walang kumalat na anumang sakit sa dating pwesto. Opo, tuloy na po kami. Ito na po yung dating lugar po ng mga aso na alaga po ni Ma'am Lovely. At ngayon po, clear na po dahil doon sa mga complaint po ng mga residents dito sa area. At dumaan po kami ng mahabang proseso. Alas 1 taon po bago po napaalis. Ito ngayon, kitang-kita nyo po at clear na po yung area na. Ito, wala na pong problema. Ang amoy patay na umaalingasaw sa lugar, tuluyan na rin naglaho. Nag-iba na nga ang ihip ng hangin. Salamat. Kaya ang mga residente nakakahinga na ngayon ng maluwag at matiwasay. Nagpapasalamat po ako na solusyonan po nila yung problema dito sa aming barangay.
Hindi po namin makakalimutan ang tulong na ginawa niya sa aming lugar. Walang lusot ang may atraso. Walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Walang lusot ang may atraso.